po sa ating lahat. Medyo matagal-tagal na din bago ako nakapag-update po sa aking channel. Medyo busy lang, so wala ho tayong time para mag-upload at kumuha po ng mga video. So sa ngayong araw na ito, ang topic po natin is paano nga ba mag-apply na domestic helper dito po sa Singapore. Dapat po, unang-una is meron po kayong valid original passport and diploma. Either po college or high school diploma po, pwede po yun. About naman po sa edad, kailangan po 24 hanggang 38 anyos po ang edad para po sa mga baguhan, at 24 hanggang 43 naman po sa mga ex naman po yan. So ang una nyo pong gagawin, tulad ng ginawa ko before, nagplano po akong mangamuhan dito sa ibang bansa. So ang ginawa ko ay pumunta muna po ako sa isang ospital para po magpa-check up po ng aking dugo at ng aking baga, for x-ray po yun. And then nang malaman ko po na clear po lahat, and then nalaman ko na physically fit naman po ako, saka lang po ako nagpa-appointment for passport po. So yun po ang ginawa ko para ho iwas hassle at hindi na po ako kailangan gumastos na extra expenses kung alam ko rin naman po na sa una pa lang hindi na po ako fit. Yun po ang ginawa ko. So balik po tayo sa pag-a-apply. Kung kompleto na po kayo sa inyo pong requirements tulad ng pasaporte at inyo pong diploma, so mag-prepare din po kayo ng inyo pong cash for unexpected and personal expenses niyo po. Pag nasa lodging po kasi kayo, mostly sa mga agency, need nyo din po ng personal allowance for the food po ninyo yun. Kung kompleto na po kayo sa requirements, pwede na kayo maghanap ng ahensya na makakatulong sa inyo sa inyo pong pag-a-apply dito po sa Singapore. Kung may mga kakilala kayo na magre-recommend sa isang ahensya, mas maganda. Pero kung wala, okay lang din naman kasi marami naman pong ahensya na tumutulong magpaalis ng mga DH po papunta po dito sa Singapore. Magkaiba nga lang po ang terms when it comes sa deduction. Meron po kasing 3 buwan ang deduction, free po lahat yun, maliban sa personal allowance, sa inyo pong pagkain, at sa pregnancy test bago po ang inyong flight. Yun po kasi ang terms sa agency na tumulong po nagpaalis sa akin. Meron din naman po ng mga ahensya na 2 buwan lang po ang deduction na sagot nila, pero ang allowance, ang pagkain ninyo, yung inyo pong medical and TISDA training po ninyo ay shoulder nyo po lahat iyon. So nakadepende po sa ahensya po na in-applyan po ninyo. So payo ko din po na mas maganda na magstay po kayo sa agency for interviews, kasi ang amo po mismo ang makakausap ninyo for interviews. Through agent naman po yan. So pag nandun po kayo sa agency, mas madali po kayong makakahanap ng amo, o mas may chance kayong makahanap ng amo kaagad, kasi pag may tumawag na amo for interview, so masasalang ho kayo kaagad. So yun ho ang ikinaganda ng pagstay po doon. So balik naman po tayo sa magkano nga ba ang sahod dito sa Singapore. So sa pagkakaalam ko, sa 2023 ang mga Pilipina po na baguhan or first timer ay sumasahod na po ng 600. So para naman po sa mga ex abroad, which is galing ng ibang bansa, specifically hindi po dito sa Singapore, bali 650 po ang offer nila, at yung mga XSG naman po ay 700 po ang minimum, pero hindi naman po yun lahat, nakadepende din po minsan sa offer ng amo. So swertihan lang talaga yun. About naman sa allowance, depende din ho yung allowance sa off ninyo. Pag kayo po ay nagstay sa bahay, sa inyo pong off, so babayaran din po yan ng amo. Depende din ho yan sa sahod. Meron pong $25, meron pong $23, depende din po yan sa bayad ho sa inyo. Siguro ang pagkakaalam ko, hindi ho siya bababa ng $23
sa bali linggo po yun. So pag hindi kayo lumabas, 23 times 4, so yun po ang magiging allowance po ninyo po sa panonood, and mabuhay po tayong lahat.